So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga mga minamahal, nagpa-presscon itong si Attorney Vic Rodriguez. So, ngayon nga po, alam nyo naman 'di ba mga minamahal, nung mga nakaraang rally, lagi niyang binubulat-lat sa kanyang mga supporters na he will run for senator para po i-beat yung mga masasamang tao dyan daw sa Senado. Lagi niya yung sinasabi, kaya nga nagtaka nga ako, bakit hindi ito nasa lista ng PDP? Eh di ba malapit to kay Duterte, mga minamahal? So ano yung nangyari? Iniwan ka ba sa ere? Ano ba yung nangyari? Attorney Vic Rodriguez, hindi ka ba tanggap dyan sa PDP kasi alam nilang mahina ka or alam nilang tapos ka na nilang gamitin? So hindi ko din magets. So ngayon nga po mga minamahal na hindi pa naman po deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, itong si Vic Rodriguez nagsalita. So ang sabi niya, 50-50 daw po siya kung tatakbo siya o hindi. Sus, tumakbo ka na, Vic, para naman kahit papano, pag nandyan ka na, di ba, naka-file na yung pangalan mo, dyan mo mapapagtanto kung mananalo ka ba or hindi. Kung gaano ka ba kamahal ng mamamayang Pilipino or hindi. Di ba sabi mo, kingmaker ka? Di ba mga minamahal? O, kingmaker daw siya. Meron pa nga siyang libro about sa politika na kung saan wala siyang ibang ginawa kundi sirain ang administrasyon, papangitin ang imahe ni President Marcos. Di ba mga minamahal? Sabi mo, kingmaker ka. Meron siyang libro na kingmaker, mga minamahal. Kingmaker ka pala eh. Eh di tumakbo ka para malaman ng Pilipino kung talagang mananalo ka at kung mahal ka nila at kung karapat-dapat ka dyan sa pamahalaan. So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita itong si Vic Rodriguez. Sabi niya, 50-50 daw siyang tatakbo. And kung tumakbo man daw siya, kailangan niyang ng suporta para daw po may pagpatuloy ang kanyang mga magagandang nagawa. Meron ka bang magandang nagawa, Vic Rodriguez? At beside mga minamahal, para pigilan daw po ang napipintong impeachment para kay Sara Duterte. So, hindi ka nga tumakbo para sa mamamayang Pilipino. Tumakbo ka para sa personal na interest mo at sa pagiging atakdog mo dito sa mga Duterte. Tapos sabi niya mga minamahal, payag kayo nun, walang opposition, mananatili silang ganyan. So, ang balak ni Vic Rodriguez, bistado na. So, hindi siya tatakbo para sa mamamayang Pilipino, kundi tatakbo siya dahil may galit siya sa Marcos administration. Yun yung totoo dyan, mga minamahal. Tingnan nyo pakinggan nyo tong kanyang sinabi. Tapos, mga minamahal ko ako sa kanya, tumakbo na lang siya para malaman niya kung talagang mahal siya ng mamamayang Pilipino. Ang lakas ng amats niyo magsabi na noon nag-announce kayo, tatakbo kayo, ibibit niyo yung Marcos administration. Abay, bakit ngayon 50-50 ka na kung mag-isip? Diba? O, pakinggan natin to mga minamahal. I'm not oblivious to the questions, to the request, to the plea for me to consider leading the charge and consider running for the Senate. I am considering, but I have yet to make a final decision on whether to run or not run. Wait lang, bakit ka ba nahihirapang magdesisyon kung tatakbo ka or hindi? Ano ba yung tinitingnan mo kung tatakbo ka or hindi? Kasi 'di ba kapag tumakbo ka, meron kang will para sa mamamayang Pilipino. Or baka naman nagpi-50-50 ka kasi alam mong walang boboto sa'yo. Posibleng ganun, mga minamahal. Kaya nagkakaroon siya ng pag-iisip na, ay, baka magagastusan lang ako, hindi ako mananalo. Diba, ganun eh. Kasi mga minamahal, kung gusto mo talagang tumulong sa mamamayang Pilipino, may pera ka man sa wala, tatakbo ka. Kasi kung mahal ka ng Pilipino, iboboto ka nila sa hindi, may pera man o sa wala. Ganun yun kasimple. Continue. I know we're already in midstream of the filing today of October 4 na. What is the deadline? October 8. So, midstream tayo, meron pang natitirang apat na araw. I'm still in the process of consulting well-meaning people. Makakapakinggan ko lang din yung kanilang views and thoughts and feel whether the Filipino people are already or ready to have a candidate in a campaign minus the wherewithals of a national campaign, logistics, the funding, which incidentally I also discussed during my last meeting with President Duterte. And we both agreed na I
there is really we cannot be oblivious to the request. But let's see, meron pa naman ilang araw na pag-isipan mabuti dahil hindi madaling desisyon question. As of this very moment, I'm still 50-50. Huh. It's not an easy decision to make. Yes. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. I've been consulting, I've been doing a process of discernment, but I tell you, it's not easy. Because again, the only reason why I am considering a run for senator is because I know what is at stake. It is midterm election. Even our very own democracy is at stake. But it's up to you. Kung handa na kayo sa ganung uri ng gobyerno, piliin nyo yung administrasyon. Pero kung handa kayong lumaban at lagyan natin ng credible and effective opposition ang both houses of... See? Binanggit niya na mga minamahal. 'Di ba? Oh, effective opposition. Kung gusto niyong manatili sa downstairs na pamahalaan, manatili kayo sa gobyerno. Kung gusto niyong mapaganda, nandito kami. 'Di ba? Effective opposition. O 'di ba? So tumakbo ka para maging opposition. Tarantado talaga no. Sino yung nag-advise sa iyo niyan? Si Digong na naman. 'Di ba? Alam niyo itong mga attack dog ni former President Duterte, nahuli din minsan yung nila no, yung salita nila sa sarili nilang mga bunganga. So hindi kayo tumakbo para sa mamamayang Pilipino. Tumakbo kayo para sirain, 'di ba? Para maging panggulo diyan sa ating gobyerno, diyan mismo sa ating pamahalaan. Tama ba, mga minamahal? Diba, tingnan nyo, kaya wag nyo tong iboboto tong mga taong to. Kasi wala tong mga paninindigan. Puro lang po ito self-interest ang kanilang ginagawa. Continue. Yung upper house, yung Senado, at yung lower house, ang Kongreso, magtulong-tulong tayo. And let's bring in good people there, honest people there, who will be championing itong paglaban sa transitioning from presidential to parliamentary, at yung sinasabing na PP to impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, because that in effect would be disenfranchising the 32 million Filipinos who voted for her. Oh, mayroon naman palang 32 million voters itong si Vice President Sara Duterte. And ikaw, isa kang legit supporter. So, alam mo mayroong 32 million, bakit ka pa nagdadalawang isip kung tatakbo ka or hindi? May 32 million kayo Hayaan yung magising yung 32 million voters ninyo. 'Di ba? Kung talagang mahal kayo, di tumakbo ka. Ganun lang kasimple, hindi po yung dami mong dadaan, dami mong kuda. 'Di ba? Attend ka pa sa hakbang ng maisog. Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Continue. Hindi ho si Sara ang mabibiktima rito. Pag ito hinayaan natin, si Vice President Inday lamang ang occupant ng posisyon. At ang tunay na biktima dyan ay ang 32 million Filipinos na bumoto kay Vice President Inday Sara. Huwag nating hayaan. See? So, hindi talaga sila tatakbo para sa mamamayang Pilipino. Tatakbo sila para manggulo sa gobyerno. Yun ba yung gusto nyo, mga minamahal, na mapasukan ng mga aktivista yung pamahalaan? Walang problema kung mapasukan man yan ng aktivista. Kaso ang problema dito, mga minamahal, paano natin maisasakatuparan yung mga magagandang gawain ginagawa ng ating gobyerno kung, mga minamahal, kung yung mga tao na mga nandyan is walang ibang ginawa kundi umupos sa ating pamahalaan. Diba? Kala ko ba 32 million yung voters ninyo? Di gisingin ninyo. 32 million pala Nanguuto na naman kayo. Ginagamit nyo na naman yung pasimpatya effect ninyo. Ginagamit mo pa si Sara Duterte para sa interest mo. Sasabihin, kung ayaw nyong ma-impeach si Sara Duterte dahil biktima lang din naman tayo dito, kailangan natin ng mga opposition. Sino yung mga opposition na yan? Sila. Binanggit niya na Diba? Niyo naman. Tumakbo ka, Vic. Para nang malaman. Diba? Kasi mga minamahal, kung gusto siya ni Duterte, sinama na yan sa PDP Hindi sinama ni Duterte. Anong ibig sabihin yan? Wala yung kingmaker ninyo. Yung kingmaker ninyo hindi gusto ni Digong. Ginamit lang. Diba? Ginamit lang bilang attack dog. Well, anyway, yun po.
It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.